Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng ka-coffee na nakikinig po sa atin. Nasa naman po kayong panig ng daigdig. Kumusta po kayo? Dito tayo kay Imee Marcos. Si Imee Marcos, ang character nito, no, kung i-describe mo si Imee Marcos, yung political style niya, yung strategy niya, namamangka sa dalawang ilog serving two kings. Ang mga Duterte, syempre, at ang mga loyalista, mga Marcoses ka-coffee, yan ang kanyang sinusuyo. Hindi pwedeng ganun. Kailangan mong mamili, kailangan mong magdesisyon. Kasi minsan may mga desisyon ka na against doon sa belief ng isang partido. Or minsan, magdidesisyon ka, kinakailangan mong i-please itong partido. Karakter ni Imee Marcos yan. Parang ang dating kasi dito sa akin kay Imee Marcos, ang grateful ingrata. Diba? Tingnan nyo, ka-coffee. Sobra yung ginagawa sa kanya ni PBBM, ng partido ni PBBM, para tiyakin na manalo to sa pagkasenador. Pero kung mapapansin mo kay Senator Imee Marcos, wala man lang magawa, walang ginagawa in support of this administration na kundi puro tutol, kundi puro kasiraan sa administrasyon. Hindi ko alam kung ako lang nakapapansin yan. Pero I don't think na ako lang. Dahil maraming mga analysts, maraming mga content creators na napapansin din nila, ano ba itong ginagawa ni Imee Marcos? Bakit pinagtatabuyan na nga siya ni Basti Duterte, halos si Sara Duterte, sa mga lines ni Sara Duterte, ayaw na sa kanya. Ang mga DDS ayaw na sa kanya. Bakit dikit ng dikit pa rin yan sa mga DDS? Ano bang makukuha niya dyan? Except sa boto. Siyempre, boto. Yung gustong makuha niya, re-electionist ito Okay lang yun Yes, at some point okay lang yan. Ang mahirap, parang pinapahamak mo na yung kapatid mo. Parang binabastos mo na yung kapatid mo, binabastos mo na yung partido. Ang mahirap, ito pa ka-coffee, mas mahirap, yung ibang party members, wala rin magagawa kasi out of respect sa presidente. Marami nagsasabi, alisin nyo na kasi yan. Bakit ba pinipilit yung isama yan si Imee Marcos? Di ba, sa alyansa, sa grupo. Bakit pinipilit yung ipasok sa Magic 12 yan? Traidor nga sa atin yan Ang loyalty niya nasa mga Duterte, bakit nasa atin pa yan? Hindi magawa ka-coffee ng mga miyembro ng alyansa dahil nire-respeto nila si PBBM. Malaki ang respeto nila sa presidente. Parang tayo ka-coffee. Minsan galit na galit ka na doon sa isang tao pero hindi mo maaway yun dahil nire-respeto mo yung mga magulang niya, nire-respeto mo yung mga kapatid niya o kaibigan mo yung mga kapatid niya. Hindi mo malaglag. Ganyan ang sitwasyon ngayon. Kahit anong gawin ni Imee Marcos, hindi siya malaglag-laglag sa alyansa. Kasi nga nire-respeto ng mga opisyal ng alyansa si PBBM na baka ganito isipin ng presidente. Actually, di na nila ina-attempt. Di na nila tinatry na tanggalin itong si Imee Marcos. Kaya nga sana makakutob naman si Imee. Maramdaman niya naman. Kung ano yung ginagawang effort sa kanya, i-reciprocate mo naman yan. Suklian mo naman yan. Kasi hindi puro pakabigyan. Tingnan nyo headline na itong Philstar. Bongbong Marcos's admin slate won't drop Sister Imee. Hindi bibitawan si Imee Marcos. Kasi malaking factor ang partido. Itong alyansa na to, majority dyan mananalo, lulusot yan. Kung 12 yan, ako, confident ako, 9. At least 9 papasok dyan. Kasama pa kaya si Imee dyan? Sa tingin ko. Hindi ko alam sa inyo ka-coffee pero sa tingin ko pasok si Imee sa Magic 12 dahil sa partido niya, hindi dahil sa mga Duterte kundi dahil sa partido niya, dahil sa suporta ni PBBM at dahil kay PBBM papasok yan sa Magic 12. Real talk yan ka-coffee hindi tayo nagsusugarcoat pero yan ang nakikita ko. Re-electionist Senator Imee Marcos will remain in the senatorial slate of her brother President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. according to Alliance's campaign manager na Votas Representative Toby Chanco. Yan yung masakit na katotohanan sa partido. Reality ng politics yan. Maraming gustong pumasok sa alyansa. Maraming gustong pumasok kasi 12 lang yan You have to filter. Kailangan mo mag-strategize dyan Hindi makapasok yung isa dahil nandiyan si Imee Marcos. Which wala rin magagawa yung partido dyan. Pag nagbuo ka kasi ng lineup ka-coffee, nababali-balita ko lang din yan sa mga nababasa-basa natin yan. Siyempre, 12 kayo, alyansa, di ba? Yung 12 na yan, usually, hindi naman ibig sabihin at all times, usually, mula sa iba't ibang lugar ng Pilipinas yan, kung 12 yan. Halimbawa, meron yung taga-Norte, o may taga-Central Luzon, o may taga-Metro Manila, meron taga-Visayas, may taga-Mindanao, Southern Mindanao, etc. Yung 12 na yan,
well distributed yan, coming from different places sa Pilipinas. Kasi hatakan ng style dyan. Halimbawa, nasa Central Luzon, o kinuha mo si candidate A, malakas siya sa Central Luzon. So makakatulong siya na mahatak yung ibang miyembro ng partido. The same way na may kinuha ka halimbawa o taga Southern Mindanao, makatutulong naman siya doon sa partido niya, sa miyembro ng partido niya mula sa Central Luzon at iba't ibang parte ng lugar. Strategy yan, ka-coffee. Hindi lang yan dahil malakas ka. Minsan kahit ayaw mo doon sa tao, nasasama yan sa partido. Again, that's the reality of politics. Kaya masalimuot talaga ang politics. Ang punto ko, yung spot na yan, very precious spot yan. Kasi 12 lang yan, ka-coffee. Very precious yan. In fact, nagbabayad pa yung mga politiko dyan ng napakalaking halaga para maipasok ka lang sa partido. Pero si Amy Marcos, parang hindi niya pinapahalagahan yung spot na yan. Diba? Ungrateful. Yun ang malungkot dyan. Wala sila magagawa dahil kapatid ni PBBM yan. I hope nagigets nyo yung punto ko, ka-coffee, no? Definitely, that's the term. Definitely, sabi ni Tiangco ha, definitely no plans to replace Senator Amy. Definitely. Oh, ulit-ulit yan ha. That's 100%. She is part of the Alyansa candidates. Tiangco said in a meeting with reporters on Saturday, February 8. Pasensya na kayo, yan ang sitwasyon. And you have to accept the fact, the reality of politics. When asked if Amy Marcos will appear in any campaign rallies with the administration's slate, Tiangco said, she has not declined. Oy! Oy, play of words ha? Play of words ha? Matalino to sa Tiangco ha? Ang basa ko dyan, hindi yan pupunta. Magpapadala lang yan ng representative. Kasi nga ang style kasi ni Amy Marcos, kailangan kumakuha yung boto ng mga Duterte. So, syempre, kung nandoon siya, magtatampo yung mga nasa PDP. O, tingnan mo, mamaya, endorso pa siya, do wala siya sa PDP. Magtatampo yung mga supporters ni Digong. Bakit nandiyan dyan sa alyansa yan? Nakikipagkampanya. Hindi na gagawin yan. Nangyari na yan. Hindi yan pupunta si Amy Marcos. Representative niya pwede. Asawa niya, anak niya, o kung sino man. Hindi yan pupunta. Pero ang style ni Tiangco, sabi niya, she has not declined. Magkaiba kasi yung ibig sabihin yan eh. Di ba? Hindi siya nag-confirm. Pero hindi rin siya nag-reject. Hindi siya nag-decline. Alam niyo lang ibig sabihin yan, ka-coffee. Potentially, pwedeng pupunta siya. Pero posible rin na hindi kasi hindi naman siya nag-confirm. Play of words lang to ni Tiangco. Abangan na lang para mas excited tayo. Ako, opinion ko dyan, hindi yan pupunta. Swerte siguro, let's say merong ano yan, sabihin natin 20 events yan. Siguro swerte na, 2 events yan, puntahan niya. The rest, representative siyang pupunta dyan. Kasi ayaw niyang masaktan. Yan ang mahirap eh. See, yan ang pinupunto natin eh. Namamangka siya sa 2 ilog eh, serving 2 kings. Serving 2 gods. Hindi pwede. Oh. Kaya ganyan ang mangyayari niyan. Ayaw niyang masaktan yung kabilang partido. More than distancing herself from her brother, Amy has also been friendly with Vice President Sara Duterte. Sa pool, dikit siya ng dikit kay Sara. In fact, nagtatabuyan na nga siya dyan eh. Duterte's relationship with Bongbong Marcos infamously deteriorated in 2024 after a series of insults escalated into a death threat against the President and First Lady Liza Araneta Marcos. Bongbong and the candidates under, grabe itong balita. Oy, Philstar! Grabe kayo ha, makabongbong lang kayo ha. Basta sa, hindi naman, yes, style yan, ka-copy sa journalism, pero mas appropriate ang Marcos. Gamitin nyo yung Marcos, no? Huwag yung palayaw. Kasi, ewan ko, sino ba nagsulat nito? Hindi siya nagmamarunong tayo, ka-copy, pero syempre, ang offensive nitong article na to eh. Bitin mo. O, inulit-ulit pa eh. Duterte's relationship with Bongbong Marcos infamously deteriorated. Diba? Ang rude. Isa pang line. Sorry ha, napunta ako sa Philstar. Nag-bash tuloy tayo ng Philstar ngayon. Isa pang line nila, Bongbong and the candidates under his slate are set to launch their campaign in his bailiwick, Ilocos Norte on February 11. Bongbong! Ang bastos lang. Bastos Philstar. Ewan ko. Sa journalism kasi, ang ginagamit natin dyan para mas, sige, konting lecture tayo ng journalism. Background ko kasi ka-coffee, broadcasting, di ba? Yan ang background natin. Di sa nagyayabang, pero broadcasting yung background natin. And then, may units din tayo ng may master's degree units, no? Hindi lang tayo nag-graduate, counting putol lang ng media studies. Usually, halimbawa, sa article, sa headline mo, di ba? Sa title mo, sige. Sa title, kasi, the shorter, the catchy, the better.
Diba? Para ma-capture mo yung attention ng readers, para i-click agad nila yung link and then basahin nila yung article. Sa lead mo, bubuuhin mo yan. President Ferdinand Marcos Jr. Hailed, keme. Sa next sentence mo, pwede mo nang gamitin yung Marcos. Diba? Pwede mo sabihin Marcos, hindi yung bongbong. Kasi masyadong bastos naman yung bongbong. Very informal naman. Hindi naman sa nagdedemand tayo. Masyadong bastos. Yung Marcos, acceptable yan. Ka-coffee, no? Sabihin mo na lang Marcos. Or the President, yan. Magagamit ka na ng mga pronouns. The Chief Executive, yan, pwede ka nang gumamit. Kasi hindi mo naman pwedeng ulit-ulitin puro Ferdinand Marcos Jr. Pangit naman sa journalism yan. Kaya nag-iiba-iba yan. Gagamit ka ng mga pronouns dyan. For example, sa first sentence mo, President Ferdinand Marcos Jr., buo yung pangalan niya. Sa next paragraph mo naman, syempre, hindi mo naman pwedeng gamitin na naman yon. Pwede mo sabihin na Marcos. Sa next naman, hindi na naman pwedeng ulitin ng Marcos kasi pangit nga tingnan. Pwede mo sabihin, the President. Sa fourth paragraph mo, pwede mo na sabihin, the Chief Executive. Kasi isa lang naman ang tinutukoy. Diba? Yung punto natin dyan, wag lang yung ganitong karude na bongbong. Hindi ko alam kung bakit ganito yung Philstar ko magsulat. Anyway, wag na nga natin tapusin yung article na to. Sino ba nagsulat nito? Ay nako, Philstar. Nalihis tuloy tayo ka-coffee. O yan o. February 11 daw po ilo-launch yung kanilang campaign dyan sa Bailiwick po, sa Baluarte ni PBBM dyan sa Ilocos. Tingnan natin ka-coffee. Sana ka-coffee. Siyempre, marami pa rin loyalista ka-coffee ang susuporta kay Amy Marcos. Pero marami na rin loyalista ang hindi susuporta. Kaya ang prayers lang natin, ang wish natin ka-coffee, sana si Amy Marcos makakutob. Diba? Madam, makakutob ka naman. Tingnan mo naman yung efforts na ginagawa para tulungan ka ni PBBM, tulungan ka ng alyansa, tulungan ka ng partido, para makapasok ka. Diba? Pero kasi kung ganyan yung gagawin mo, parang ungrateful ang dating. And I think ka-coffee, I am very confident na boboto yan in favor of Sara Duterte sa larangan po ng impeachment. Once na mag-proceed yung impeachment. So makakadagdag boto lang yan kay Sara Duterte. Yun yung ating panawagan. Sana yung iboboto natin ng mga senador, magko-convict kay Sara Duterte. Kung si Amy Marcos hindi magko-convict yan, or hindi titingnan yung merit ng kaso, wala na. Mabsuelto si Sara dyan. Kayo ka-coffee ang mag-decision dyan. Iboboto nyo ba si Amy Marcos o hindi? Ako, hindi. Nasa sa inyo yan ka-coffee kung iboboto nyo siya o hindi. Ako, hindi ko siya iboboto. Dahil nakita natin kung paano niya birahin itong administrasyon, yung hindi niya pagiging supportive sa administrasyon na ito. Hindi ko alam kung laro ba yan o kung ano man yan, pero yun ang tumatak sa isip ko. Pasensya na ha. Medyo nilaro niya rin kasi hindi ko alam kung totoong laro yan o totoong galit siya sa administrasyon or pabor lang siya sa mga Duterte kaya hindi siya makakakuha ng boto sa akin. Nasa sa inyo ka-coffee ko, iboboto nyo siya o hindi. Sige, ilagay ang inyong opinion, ang inyong reaksyon. Iboboto nyo ba siya? Ilagay dyan sa ating comment section, no? Tingnan natin kung anong opinion ng masa dyan. Yung mga nasa Facebook, ka-coffee, baka di pa kayo naka-like and follow, please like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit the notification icon para updated din po kayo sa ating mga bagong upload. Ako yung pansamantala po na magpapaalam. Kita-kita tayo ka-coffee sa ating susunod na video. Kape po tayo. Bye-bye.